Yes, hello. Good evening. Barkada ko si Pads. Barkada ko si Pads. Barkada ko si Pads. Palaguin ang pagkakaibigan. Palaguin ang pagmamahalan tungo sa pagkamit ng biyaya ng Diyos. Kami kasama mo, kasama mo. Hello everyone, my name is Father Chicho, the Superior General. Thank you for watching Barkada Kosipat. Hi, my name is Brother Yagi from Japan. Thank you for watching Barkada Koshipas. Hi, my name is Bonga. I'm from Omi World. Thank you for watching Barkada Kosipads. My name is Phil Estrella. I'm from Manila. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Jerry de los Reyes OMI, Provincial Superior ng Philippine Province. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Jim Gropst, OMI. I'm from the United States, currently serving in Rome. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Andrew Chen, Oblate from Australia. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Noel Garcia OMI from Rome. Thank you for watching Barkada Kosipat. Hi, my name is Anthony Nghiu. I come from Vietnam delegation. Thank you for watching Barkada Kosipat. 안녕하십니까. Hi, my name is Maurizio. I am from Italy and I am the Mission Superior of Korea. Thank you for watching Barkada Kosipat. Hi, my name is Wasono Putro. I'm from Indonesia. Thank you for watching Barkada Kosipats. Hello, my name is Johnny Finney from Bangladesh. Thank you for watching Barkada Kosipats. Hi, my name is Father Roshan Silva, OMI from Sri Lanka, from the province of Colombo. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hey, my name is Anton OMI from Colombo, Sri Lanka. Thanks for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Raymond Mwangala OMI from Zambia. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Mon Bernabe OMI from the Philippine province. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Charles Rensburg from South Africa, Zimbabwe. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Antoni Bochum, Oblate from Poland, now in General Administration. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Father Claudio Bertuccio, OMI, from the Thai Lao delegation. Thank you for watching Barkada Kosipads. Hi, my name is Kapena, an oblate of Mary Immaculate from Namibia. Thank you for watching Barkada Kosipads. Thank you for watching Barkada Kosipads. Barkada ko si Pads, kasama ang inyong mga barkada sa pagpapalago ng magandang balita ng Diyos. Barkada ko si Pads, barkada ko si Pads. Palaguin ang pagkakaibigan, palaguin ang pagmamahalan tungo sa paggamit ng biyaya ng Diyos. Live on Facebook, tuwing Sabado, alas 7:30 ng gabi. Barkada ko si Pads. Kasama mo. May kababawan sa'yo ay may nakala. Barkada ko si Pads. Magbibigay daan sa natatanging pagkilala sa dakilang pagmamahal ng Diyos at kapwa. Barkada ko si Pads. Kasama ang inyong mga OMI barkada. Kasama mo. Hi, my name is Dance from Zamboanga City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito, finally. So,
nakabalik na kami sa aming programa after a long break kasi na-busy kami sa preparation for Holy Week and Easter. At last Saturday ay hindi kami nakapasok because of brownout. Pero finally, nandito na po kami. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Father Des Basada, live all the way from Zamboanga City, the Latin city of the Philippines. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po, si Bernard from Fukuoka, Japan. Bakit nasa first Sunday of Lent ka pa? Si Jeff, background niya, first Sunday of Lent. Temptation of Jesus. Wala mo tumatik yan. Wala ba tumatik? Bumatik ka. Hello, good evening po. Father Jeff po from Caloocan. Yan mo na lang, itawag nito, blurred background. Tanggalin yung background. Blurred, okay. So magandang gabi po, na-miss namin kayo. I contacted last Saturday. Ito po ang nangyari. Last Saturday, so ready na po ako. Nag-invite ako ng 2 guests. Si Ma'am Bergie at isa pang guest. Unfortunately, di ako makapasok because of brownout. Nagkaroon ng technical problems. But anyway, another pa is para po sa aking mga Facebook friends. Na-deactivate po ang aking Facebook na for 20 years ko na siyang ginagamit. 20 years ba? Basta more na, tama, ganun. Mga 20 years ko na siyang ginagamit na Facebook. Tapos bigla akong na-deactivate dahil nga sa, minor daw ako. Minor sabi ng Meta. You're not old enough to use the Facebook. Anyway, basta siguro na-report ako. So I have new Facebook account. Ang aking nga, baka hindi tayo maka-live kasi nga hindi ako pwede mag-live unless na hindi pa ako abot ng 60 days as a user ng Facebook. Anyway, nandito po, natuloy po tayo pa rin sa ating Facebook Live na Barkada Ko Si Pads. Gumawa pa rin ng paraan. Kaya please lang po, pakishare lamang po. At doon sa aking mga kaibigan po dati sa old account ko, pwede nyo po kung i-add ulit. No, please lang. Okay. So, pakishare lamang po ang ating, para mas marami tayong makasama ngayong gabi. Pakishare. Kasi si Father Jeff, na-miss natin, matagal na itong wala. Si Ben, at saka si Don 5 pala, ay susunod. Gumagawa lang siya ng salad kasi piyesta bukas sa UP. And he is inviting lahat ng malapit daw sa UP, Maguindanao, ay pumunta doon dahil may masarap na salad si Father Don 5. Yun lang ang daan niya talaga. Yes, bukas sa OP. Okay. Anyway, please lamang po at bumati kayo, mag-comment kayo below kung saan umaabot ang ating Facebook Live. Paki-comment na lamang po kung saang lugar, saang umaabot ang ating barkadahan. Okay. Nandyan pa ba ang ating mga barkada o wala na sila? Okay. So please comment below kung nasaan kayo ngayon at saan kayo nanonood dito sa amin. At ikinagagalit namin makasama namin kayo ngayong araw na yun, ngayong gabing ito. Sige. So bago tayo mag-pray, umpisahan ang ating prayer, ay batiin muna natin yung mga unang pumasok. Good evening po, Fathers. Good evening. Fathers, God bless everyone. Galing kay Ned Huina ng Bukidnon, Malay-Malay. Okay. Classmate ni Father Burns, di ba? Obrin Dano. Si Mother Obrin, good evening mga pads, sabi niya. Watching from Kidapawan City. Ako na lang magsabi kung saan. Si Generous Gabayan Palomo, good evening Fathers. Watching from Gapok. Paalis na ito, nag-dispute dito sila kay Generous. Saan kaya pupunta? Si Nanay Lydia watching from Bagong Barrio. Thank you po Nanay Lydia sa pa-Gcash. Binigyan niya ako nung isang araw. Iba talaga. Sabi ko si Jeff rin, bigyan mo. Good evening po Father. Nice to see you again. Watching from Cotabato. Galing kay Florence Villalis. Thank you Florence. Please share lamang po. As of now, we have 9 sharers. Mas maganda kung mas marami tayo. Sige, may mga announcement kayo, pabati. Bernard, Jeff?
Si Mayhope. Si Mayhope, good evening po mga pads. Watching from Dubai. Thank you very much sa ipinadala niyong uh, gift of from sacrifices, no? Sinare natin to sa mga kabataan and we shared it with the uh, hygiene kit, no, sa mga bata. Sino pa? Si Otep. Si Otep. Hello, fathers. Si Dio po, sabi niya. Okay. Ang kababayan nito ni Bernard, si Otep Yes. Tita. Kapitbahay ko. Kapitbahay pala kayo? Hmm. Hmm. Pero di kami nagkita sa Impalambong. Hmm. Ninita Irish, good evening po from Japan. At saka si Generous, hello po, good evening po mga fathers at sa lahat po na nandito, sabi niya. Si Jenny Caminadi. Sa aking mga Facebook friends, please, you can add me anytime dyan. So, from 10,000 followers, ngayon 400 na lang. Tapos di pa ako ina-add ni Jeff. Di pa ako ina-accept sa aking friend request kay Jeff. Friend request ka na ba? Oo. Di mo ako ina-accept. Kaya Dami. blinak na kita. Dami kasi ng friend request sa akin. Ganyan tayo eh. So, umpisa na natin para hindi masayang ang oras. Okay, let us start our barkadahan na na-miss namin kayo. So, let's start with the prayer na pangungunahan ni Father Bernard. Okay. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli mong binigay sa amin para kami ay magkatipon-tipon kahit virtually para muling pagnilayan ang iyong salita. Sa linggong ito, hinamon mo kami na mahalin namin aming kapwa tulad na iyong pagmamahal sa amin. Naway, ang pagmamahal namin ay hindi lang sa salita, kundi maipakita namin sa aming mga makakayang gawa. Naway bigyan mo kami ng bendisyon sa bawat isa at patuloy mong ipakita ang iyong pagmamahal sa amin para maipakita din namin ito sa aming kapwa. Ito hiniling at dinasal namin at pinapasalamatan iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo. Amen. Sa ngalan Amen. ng Ama at ng Anak ni Espiritu Santo. Amen. Amen. At ngayon naman, nasabay-sabay natin pagninilayan ang Ebanghelyo ngayong 5th Sunday, ikalimang linggo ng Easter, ng muling pagkabuhay. So let us all together reflect, listen sa ating Ebanghelyo ngayong linggo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang mahahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Okay. So magandang gabi po. Uli, kapapasok ng Ben, bumati ka muna please para sa ating mga kabarkada. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kabarkada. At maraming salamat sa pagpatuloy sa pagkikinig sa ating programang Barkada Ko Si Pads. Nais ko lang batiin ang aking tatay. Birthday niya ngayon, Father Dens. Si Anisito Catanos Senior. So nag-celebrate sila ngayon sa amin. So maraming salamat, Father Ben Catanos from Thailand. Wow. Anong handa?
Simple lang, ano lang sila, magkapatid, magkakapatid, pamangkin, ano lang, yung bring their own sharing para hindi mabigat sa ano sa bulsa kasi bago lang nagpista ng San Isidro kaya sunod-sunod yung gastos kaya ngayon ano na lang share na lang. Galing. Okay, thank you, Father Ben. Good evening, sabi dito. Good evening, fathers watching from Sinawingan, Libungan, North Cotabato, Abilio Gaya. And kanyang misis rin, no? Si Agnes Martin of Gaya. Good evening, mga father watching from Sinawingan. Thank you po mga fathers sa healing prayer po sa akin. Okay po, thank you. And we will continue to pray for all the sick. No? Si Dida Cantomayor, good evening po mga pads. At saka sino pa? Bring Asejo. Good evening po sa inyo mga fathers. At marami pang nanonood sa atin. As of now, pumapalo na tayo ng 30, 28. Okay. So in our gospel today, very short lang, hindi naman short ko lang na na introduction lang. Sa ating pagbasa ngayon, lalong-lalo sa Ebanghelyo, ito yung habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng ito yung bago kong utos. No? Ito yung bago kong utos sa inyo. At dito, very clear and simple ang utos na binibigay niya sa kaniyang mga apostoles at mga alagad. So sabi niya sa kanyang, ito yung bago kong iutos sa inyo. Mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. No? Sa tagpong ito, that was Last Supper. Pagkatapos umalis ni Judas, nagbilin siya, no? Alam na niya ipagkakanulo siya ni Judas Nagbilin siya sa kaniyang mga alagad. Sabi niya, mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi niya sinabing umalis na si Judas. Bantayan niyo So, iganti niyo ako. Wala 'yon. Ang sabi niya, mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Alam na niya, ramdam na niya na may napipintong pagtataksil, kapahamakan, at kamatayan. Pero ang kanyang sinasabi pa rin ang kanyang utos pa rin is, magmahalan kayo. Although love is not a new word for the disciples. At sa pagkalahatan na ng mga Hudyo, may concept na sila ng love. But kakaiba sa kay Jesus na concept of love na ibinigay niya, na utos niya na mag-ibigan kayo. Anong klaseng pagmamahal yon? Ang pagmamahal na handang magpakamatay. Handang mamatay, Handang mamatay para sa tao. Handang magpatawad. Handang magsakripisyo para sa iba. At kahit mahirap at masasaktan, ay magmamahal at magmamahal pa rin na walang kapalit. No? Sa gitna ng kanyang ng may pagtataksil, paghihiwalay, nandun pa rin yung ng ating Panginoon sa Kristo. Mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. And what kind of love? A love that is ready to offer oneself for people. A love that ready to forgive. An unconditional love. Willing to sacrifice. Yun ang kanyang iniiwan sa kanyang mga alagad. And true enough, sa kanyang mga alagad, nagkapalpak-palpak man sa una, pero pag muling pagkabuhay ni Kristo, doon na naganap ng lahat na sinasabing mag-ibigan kayo. Especially our readings today, this Sunday. Sa first reading, si Paul and Barnabas, yun nung umiikot sila sa iba't ibang lugar sa mga hintel, ay naka-establish ng mga communities si Paul and Barnabas. Not because na magagaling sila, but because na ipinaramdam nila ang pagmamahal. No? Kasi kung tutuusin, wala nang credibility si Paul as a killer, as a kidnapper. Pero bit-bit niya yung pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa mga tao. Naka-establish siya ng different communities and churches.
sa mga Gentiles. Naging effective ang kanilang mission na ipakilala ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos at saka sila mismo as witnessing, naramdaman, nakita ng mga tao ang kanilang pagmisyon dahil sa kanilang pagmamahal. Hindi lamang ito ay sinasarili nila, kundi nag-nurture pati sila sa ibang tao. Kaya nga bawat community, pumipili sila ng leader, pumipili sila ng mga tao, nararamdaman at nagmamahalan lahat ng mga tao na establish nila. Yun kahit may persecution sa mga Christians noon, nabubuhay at lumalaki ang community because of love. Not hatred, not killing, not war ang kanilang pagkapanalo, pero sa pagmamahal. Kaya naging mabilis ang paglago ng simbahan ng mga Kristiyano at simbahan because of love. Hindi dahil sa pakikipag-away, dahil sa pagmamahalan. So, ngayon, ang mensahe na ito, ang utos ni Kristo na ito, ay utos pa rin sa ating lahat. Challenge for all of us. Magmahalan tayo. Sa gitna ngayon ng watak-watak ang mundo, ang Pilipinas, dahil sa eleksyon at iba-ibang ating mga pananaw, iba-ibang mga ideologies, iba-ibang mga, basta nakakapag-divide sa atin. This simple commandment is very challenging. Simple and yet very challenging for all of us to love one another. To love one another. At makikita ng iba na itong mga Kristiyano na ito ay kakaiba talaga sila. Lalong-lalo na sa pagmamahal. So, ang question is, visible pa ba ito sa ngayon? Maaari para sa iba, maaari hindi na para sa iba. O anong pagkakaiba natin? So, mamaya dadagdag ko lang. So, the question is, siguro na pwede nating pagnilayan, pwede nating maka-share kayo sa ating mga kabarkada. Sa buhay natin, nakikita pa ba ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Or naisasabuhay ba natin ang pag-iibigan sa bawat isa? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Or pwede natin, paano natin may papakita ang pagmamahal, may paparamdam ang pagmamahal sa ating kapwa. But anyway, Bernard and Jeff and Ben can add doon sa ating guide questions. Ikaw, kabarkada, paano mo ipapakita, may paparamdam ang pag-ibig ni Kristo, ang pag-ibig natin sa bawat isa, ang tunay na pag-ibig? That's it. Yan. And my mom said, that's it. Yes. Malalim. Malalim yung tanong na yon, Father Dens. Malalim ba? Oo. At dahil doon nagpadala kagad si Charofel Autilio ng 10 stars. Isang konkretong pagmamahal sa Barkada ko si Ross. Okay, thank you. Si Charlie Duga-Duga Villanueva. Good evening po mga Pats. Kumusta na po, Father Tens? Ito, see you soon. See you soon. Dito po ako sa Cagayan. Cagayan. Cagayan kasi nabasa ko si Gerard Cagayan. Dito po ako sa Zamboanga preparing for my trip to Davao tomorrow. Si Gerard Cagayan ng UP Maguindanao ay nanonood. Piyesta daw nila bukas. Kung sino po ang malapit sa UP, pumunta lang po kayo mamiesta kina Jong Cagayan. Nag-message siya sa akin, paki-invite lamang po kung sino po ang malapit. Pumunta po sa UP at willing siya magpakain. Sabi niya. Sige, kayo na. Mga kabarkada, mag-comment po kayo sa mahiwagang tanong ni Dens para ano yung talakayan natin mas maging lively. Ulitin nga natin yung mahiwagang tanong. Mahiwagang tanong ay paano mo maipaparamdam ang pagmamahal ni Kristo sa iba?
or ikaw mismo, how again, paano may paparamdam ang pagmamahal sa kapwa? Kasi ang utos sa atin, magmahalan tayo. Or pwede rin, kasi medyo negative lang, bakit napakahirap magmahal para sa iba? Oo, pwede rin. O bakit Yun ang napakahirap? yun ang pinaka-challenging na tanong din na kasi yung pag-ibig ng Diyos hindi mawawala yun eh, nandyan yan eh. Pero yung yung receiver, no? Yung recipients, paano isabuhay ang pag-ibig na yan. Or Kaya minsan, how do we sustain love? how to sustain the love of Wow. God in our life. O kasi kahit minsan sa mga mag-aasawa, minsan nag-fade ang love, no? How do we sustain love? Now, we will talk about love. Meron dito na comment, pabati. Good evening mga fathers watching from Taguig. Malo, Tomeo, Kanatoy. Hello, Malo. Sino pa ang mga nag-comment dito? How do we sustain love? Especially na divided ang tao, divided ang mundo. How do we sustain love? Ang minamahal mo lang ba ay yung mga nasa palibot mo lang or yung mga nagmamahal rin sa iyo? How about loving our enemies, loving those who persecute us, loving the strangers? Mahirap ba yun? How do you love the people who hurt you? Yeah. How do we sustain love? Ito na lang ang tanong natin para paano ma-sustain ang love? Yun lang para makafocus tayo sa sa isang tanong. I-expand na lang kung Expand na lang yan. Oo. Comment po. How do we sustain love? Dapat meron itong posting na Okay, sino una sa inyo? Wala pa nagko-comment. Si Jeff, sino pa Si to? Jeff, kasi visible ang love of Christ in the person of Father Jeff. So, mauna ka. Visible. Ano yan? Si Jose Renate Babaw ng Blanc, sabi niya, good evening po mga fathers ng OMI. Thank you po. Okay. Ano ba? Jeff, ikaw na? Ako na ba? Pwede din. Ayan, good evening po sa inyong lahat. And pag pinag-uusapan ng love, maraming idea about love. Actually, ang daming experts sa love pagdating dyan, lalo ngayon sa Facebook, sa social media. Kaya ang hirap magkaroon ng isang standard ng love, no? Ang daming pwedeng facets of love na pwedeng ilagay, no? Na pwedeng tama sa atin, hindi sa iba. No, kasi iba yung experience nila sa love. Siguro yun yung isa sa nagiging definition ng love eh. How you are able to experience love. Na yung para sa iba, love na yon, but for you it's not. Kasi it's not the kind of experience that you have. May it be at home or personal. No, iba-iba eh. Halimbawa, sinabi natin pagmamahal ng ama, pagmamahal ng ina, hindi yun tama para sa iba, para sa isang batang walang nanay, walang tatay. Kasi magiging iba yung experience nila ng pagmamahal ng ama at ng ina. That's why siguro binigay ni Jesus yung commandment na yun. And love one another. And at the same time, nung binigay ni Jesus yon, it was not yet clear for the disciples at that very moment kung ano ba yung ibig sabihin ni Jesus ng love one another. Kasi binigay niya itong commandment na ito prior to his arrest and sacrifice at doon sa pagkamatay niya. No, a few days before, binigay niya yon na maybe he was thinking, I have to
to give them something that would actually band them together. Na magkaroon sila ng isang standard ng pagmamahal na magpapanatili sa kanila. But at that very moment, it was a vague idea, for the disciples. When did it become clear? Or nagkaroon ng saysay ng kahulugan at ng meaning yung sinasabi ni Jesus after his death. Kasi doon nila nakita na loving one another is, di ba, to lay down one's life. It entails really sacrifice. At kung mapapansin natin, lahat ng disciples ni Jesus, and at the same time, yung mga sumunod sa kanila, except for John, I think, yung pagiging disciples nila end up by dying, being martyred. Si John kasi, died to an old age, natural death. But most of his disciples, if not all, ay namatay bilang mga martyrs. And yun yung pagkakakilanlan nila, and at the same time, pagkakaintindi nila ng pagmamahal. To sacrifice oneself, to give one's life. By following Jesus, sa kapanahonan nila, it entails giving your life up, for someone na kung sa ating panahon ngayon, mahirap na maging martyrs at walang pagkakataon halos na maging martyr para sa simbahan, para sa bayan, and sabi nga nila, it's a gift, if you are given a chance to be a martyr. But there are martyrdom in some sense na you don't have to lay down one's life, but there are sacrifices that we make that becomes symbol and at the same time an expression of our love. And most of the time, hindi napapansin yun as love until it ends, until someone's life has ended. Doon lang natin nakikita na yung pala yung expression niya ng pagmamahal niya. But when you are still doing it in the most normal way, na ito yung pamamaraan ng pagbibigay mo at pagpapakita ng pagmamahal. Sometimes it is not recognized until someone recognize it at the end of your life. Na ito yung klase ng pagmamahal na ibinibigay niya at ito yung klase ng pagpapahalaga at pagpapakita ng pagmamahal. And so maybe if we ask ourselves, paano ba natin pinapakita yung pagmamahal natin? Nasabi ko na to dati, we have to know someone's language of love. Kasi hindi lahat pare-parehas ang pagpapakita ng pagmamahal. Kasi ang danger ngayon sa social media is kung ano yung nakikita natin sa social media, we want our partners, our friends, our parents to do the same. Ito yung dapat yung pagmamahal na binibigay nyo sa akin. Kung ano yung nakikita natin sa social media, lalo yung mga may binivideo na pagpapakita ng pagbibigay ng kung ano-ano as a token of their love or appreciation. At gusto natin yun din kasi yun ang nakikita natin sa social media. But we have to be aware na each of us has his own or her own language of love. Sometimes we have to recognize that. Kasi hindi lahat ay kayang magsabi ng I love you. Kayang i-concretize ng harap-harapan yung pagmamahal nila para ma-feel natin. But some have hidden their agenda of love. But they're simply doing things even behind our backs, even behind our knowledge, or even beyond our attentions. They are doing those things. And I think that is genuine love when no one sees it and you still do it. When no one recognizes it, but still you continue to do things for the one you love na na kahit na hindi nila nakikita, hindi nila nararamdaman,
Hindi nila minsan naiintindihan, no, lalong-lalo na naisip ko yung mga malalayo sa mahal nila sa buhay, nag-OFW, di ba? Pag OFW ka, ang gusto ng mga anak, dapat nandito ka lang. No, dapat kumpleto tayo. Hindi mo masabi sa anak mo na musmus na hindi eh. Yung pagmamahal ko, ito yung pamamaraan ko na lumayo sa inyo to provide for your needs. At hindi naiintindihan ng lahat ng bata yun. Or minsan nga ng asawa, hindi naiintindihan yun. No, and that is, I think, the greatest sacrifice and the greatest expression of one's love. To be able to do things as an expression of your love, but at the same time, you know that you are misinterpreted or being misunderstood or not being understood at all. No, so I guess we just have to recognize. Minsan mahirap, no, one's language of love. Yung iba nonchalant talaga, wala talagang pakialam kung may pakita nila na na directly yung kanilang pagmamahal, but they know for themselves na ito ginagawa ko para sa iyo. Ito ginagawa ko dahil mahal ko kayo. But I don't have to say it. I just have to do it on my own. Yun lang siguro. Yes. Thank you, Jeff. The love language. Know the love language of your partner, of your friend, of your parents, of your relatives, or your siblings. Huwag kayo mag-realize Kasi sa sabi nga ni Jeff, pag nalaman mo, kasi usually, gusto ko lang idagdag sa sinabi ni Jeff, usually when we express our love, we express it according to our need. Yeah. Kasi yun ang feeling natin love tayo pag ganito ang ginagawa sa atin. At yun rin ginagawa natin sa iba. Pero sometimes hindi siya nagko-connect kasi nga iba yung need ng kabila ng partner mo ng the other, no? The other. Iba yung need niya. Kaya sabi ni Jeff, huwag niyong gagayahin lang yung sa social media. Alamin kung ano yung kanyang primary love language, di ba? Actually, guess ko na yan na topic yung love language by Gary Chapman. Anyway. So yun, noon. At saka yung example ni Jeff about sa mga OFW, not necessarily OFW, even sa mga nagtatrabaho ng mga parents. Kasi I remember 2 years ago, nagbigay ako ng retreat sa isang mga graduating na college students. Tapos merong graduating in engineering. Sabi niya sa akin, nag-usap kami yung individual consultation. Na-share niya at I was surprised. Sabi niya, never pa akong naka-experience na may nag-attend sa akin ng graduation. Sabi niya, graduating ako ngayon sa engineering. Never pa akong naka-experience na may nag-attend sa graduation ko from my parents. Sabi niya, nung elementary ako, nag-graduate ako, wala yung parents ko. High school, nag-graduate ako, wala yung parents ko. Nung college ako, ngayon graduating ako, I'm sure wala na naman mag-a-attend, sabi niya. Kasi sabi niya, busy sila. Yes, I have so many gifts, sabi niya. Engineering ang course niya, civil engineering. I have so many gifts from them, sabi niya. May sasakyan daw, may ano siya, motor, ano gusto niya, pinagkakaloob. Pero may longing daw siya. Yung time with his family. Kasi sabi ko, saan pala sila? Akala ko abroad. Nandiyan lang, sabi niya, sa bahay, busy sa negosyo. So yun, hindi nagko-connect yung ibini-express na love ng parents niya, pera, sa gusto ng bata. Ang gusto ng bata, magkaroon man lang ng time ang parents niya. So yun. Napakahirap i-sustain ng love if we don't know how to express the love. But anyway, yun ang ano sa atin ng ating Panginoon. Love one another as I love. Mahirap. Yeah. Si Bernard, may pwede kong may adagdag konti, other than yung alamin yung love language, and then be observant, parang gano'n, na kailangan alamin kung paano siya in-express yung love. Gaya din sa tatay, relationship sa tatay at saka anak,
Yung iba, in-spoil nila yung mga anak nila eh. That's the expression of their love. Pero yung yung bunga doon. Pag na-spoil mo, baka hindi siya matuto. Hindi siya matuto magsikap sa kanyang sarili. Kaya yung ibang mga mayayaman, talagang hindi nila ini-spoiled yung mga anak nila. Talagang dumaan din sila sa hirap. Yun ang yung formation nila. Kahit mayaman na sila pero hindi nila ini-spoiled yung anak para lang mag-depend lang doon sa tatay, sa mindset o sa ng negosyo. Kailangan hahabulin nila kung ano yung diskarte sa buhay. Kaya kailangan magdaan ng pagsubok, no? Daan ng pagsubok. At saka yung sa love language kasi, how to show our love language, yon nasabi ni Father Dens na quality time. So importante yung words of affirmation, sometimes yung acts of service, giving gifts, and then some physical touch, no? Yung tulad sa mga bata, ganon, na parents and children, kailangan nila ng hug, mga ganon, yung tawag nun, yung affirmation, yung warmness, no, sa physical touch, sa so kailangan yun eh. Kailangan ng, lalo na pag maliit pa. So kailangan nila yung mga hug ng parents, i-affirm sila, ganon, para magiging mamunga yung pagmamahal sa isang bata. So importante nakaumpisa sa anak, no? Hindi sa kung ano yung formation sa family. Kaya yon ang nakita ko ngayon, maraming problema sa society, para lang matahimik yung bata, ini-spoiled, no? Maliit pa binibigyan ng gadgets, ini-spoiled. So ano yung epekto sa bata? So kailangan isipin ng ng magulang na baka mamaya dahan-dahan sila masisira, magkasakit, ganun, kasi magiging addictive na sila. So I think that's not the proper way of expressing our love to our children. No, kailangan may discipline din na maintindihan nila na para din sa kanila in the future na magbunga ang formation, na bakit mayroong disiplina, hindi in-spoiled ang isang bata, no? Ito lang ko para sa pamilya, kasi importante kasi nanggaling yung malaking problema sa family, no? Bakit nagka-problema sa ating komunidad? Dahil hindi maganda ang formation ng isang bata sa pamilya. So mali ang pagbibigay ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Speaking of bigay, nagbigay sa atin ng 300 stars si Regina Nakazono. Okay. Thank you. 300 stars. Okay, Sunod-sunod Brother na Omar. padala nyo na 100, 100, so 300 lahat. Hindi Si kaya nagkamali Regina, siya ng pindot. nagkamali ng pindot ito Kaya siguro. naging 300. So, Bukas singilin siguro ako niyan. Ibalik mo sa akin yung 200 stars. Si Ma'am Anita Barria, aking teacher ko ng high school, sabi niya, good evening mga pads. So, natin sa listener, barkada pads. Tapos ay James Anthony Galindo, meron siya dito. Meron siyang sinulat. The true meaning of love in life is a combination of obedience to God's commandments, emulating sacrificial love of Jesus Christ, and actively serving others. So may 3 points na siya. Pwede tayo share. This holistic approach to love fosters spiritual growth and positive societal impact, aligning with the divine purpose of redemption and compassion. So true meaning of love is obedience to God's commandments, emulating sacrificial love of Christ. And the third is actively serving others. At dagdag pa niya, true love is obedience to God's will. Show true selflessness
sacrifice, and service to others. So yun, kanyang buo na kanyang From share. Father Dance from Hulo. Hello na, kung nasa Davao. Si James. Okay, si James. Tapos si Norma Torre. Good evening po sa inyong lahat. Sa inyong apat, mga Sapigak Pads. Dati yan siya sa Bagong Baryo. Si Julie Osman. Si Julie, dyan sa Brose. Good evening mga fathers. Dance, Nadwa, Jeff, Ben, Bern. Watching from Brose with Nanay Bibi. Okay. Hi po, Father. Sabi ni James, hi po, Father Jeff Nadwa. Shout out daw. Saka si Mirna Limondo Abano. Amen, sabi niya. Good evening mga father watching from Taguig. Si Malo Tomeo Canato. Ito na yun. Nabasa ko na ito kanina. Okay. So yan. Galing. Sisingilin ka pa ba natin bukas? Ay, hindi po. Sabi niya, Bernard, hindi daw po siya maniningil. Hindi nagkamali. Wala ka talagang pagmamahal sa kapwa, Bernard. Makabawiin daw. Makabawiin. Salamat po. Okay. So welcome back. Bumati ka muna, Romar. Sige. Bumati ka muna, Romar. Romar, bumati ka muna. Nakamute ka. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarkada. So, welcome back to me. Yes. So, ngayon lang naka-join kasi nga medyo nag-a-adjust pa sa bagong ministry. So, naka-assign ako dito ngayon sa Oblate Missionary Center sa may, ano bang lugar to? Fairview? Sa Mapayapa. Mapayapa Village. Mayapa. Namamayapang Village. Dati mapayapa yan siya. Yung lugar. Mapayapa, opo. Pero nung nalipat na kayong dyan, nila Peter, Mayapa na lang. Naging taripa pa. hindi na siya mapayapa. Ang dating mapayapa. Ang dating mapayapa na yan siya. Anyway, sige. Ito may nag-comment, yung direct comment sa akin, no? Kasi nabanggit ni Ben at saka ni Jeff yung love language, sabi niya. What is that? Ano na yung love language? Sinagot ko, hindi ko nga alam. Patay tayo dyan. Tapos sabi niya, love is God. Sino nag-comment? Taga sa Japan. Oo. Kasi ano siya, yung... Ito yung love language. Yung Father Dance, yung love language are words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service. Ano lang? Itong love language, lahat daw tayo need natin ng love. No, need ng love. Tapos ito si Gary Chapman, na isang psychologist. So psycho-spiritual ang approach niya. So lahat tayo kailangan ng love. At meron tayong tinatawag daw na love tank. Halimbawa, wala akong baso. May love tank daw tayo. So, mapupuno lang daw ang love tank natin if yung love na need natin ay nararamdaman natin. So, divide into 5 languages. Lahat ng love, ng 5 na yan, kailangan natin. But meron tayong primary love language. Yun na yung binabanggit ni Ben. Word affirmation. Ano pa nga, Ben? Alam na daw niya yung love language. Alam ko yan. Alam na niya. Ko lang kayo kung alam nyo talaga. sabi. Napahiya tuloy ako. Wala akong love language kasi di ko alam kung what is love. Talaga naman. Si Jeff, ano nga yung primary love language mo? Lahat yan, yung 5 na yan, need natin. Pero meron tayong isa, yung primary love language, na makakapagpuno ng love tank. Talaga. Act of service. Love tank. Act of service sa'yo, Jeff? Siguro. Ikaw, Ben?
Physical touch. Wow, kaya pala. Pero pala, hindi ka namin nayapa. Kaya nagpapaapak dyan sa massage dyan sa ano, sa Thailand. Oh, love language yan. Mhm. Akala Yung ko ako of yung service kasi nagkita tayo nga nakakumusta ganon, yung pag-alis nagyakapan Hug, ganon. hug, tapit. Brotherly hug, mga kuan. So kailangan yung to express, no? Ah, ang tawag nun is warmness of love through physical touch. Wow. Pero version dito niya walang ni, biso. Pero yung iba version kasi niya ni pag ano, ni Gary biso-biso, Chapman. Oh, di ba, sabay-sabay. Mm. Anyway, si Bernard, kasi pagdating sa love, kasi nung nasa seminary pa kami, ang the most loving person na nakilala ko sa seminary, si Bernard. Oh, yung paano mo love language, binahal, hindi. Ang Father Bern, ang paano mo nagsabi sa akin, pinakita? sinabihan ako ng family ko, ang love language ko raw is magalit. Mm. Nagagalit sa kanila. Yan daw ang love language ko. Mm. high blood. Hindi, High pero blood. ano, yung walang halong biro. Kasi may experience din ako dito sa Japan. Merong isang leader ng simbahan. Parang galit lagi. So I've tinanong heard namin yung sa mga pari din siya. So tinanong namin bakit lagi kang Ano nagagalit? pangalan? Nondon? Oo, sabi bakit lagi kang nagagalit? Tago natin sa pangalan doon. sana I have a friend eh. Hindi kasi sabi niya, ayoko yung maranasan niyo parang ano ba, yung sa Japanese yung parang chotohampa na sabi yung lukewarm ang approach niyo sa mga tao, sa pag-service. Kaya nagagalit siya kasi gusto niyang ibigay Perfect. daw lahat yung the best. Kaya doon niya nailabas yung parang galit daw. Oh, yan ang itago na lang natin sa pangalang Don Don 5. Oo. Yeah. Nagagalit ang Ang dami. hirap pag-upset eh, no? Nanonood sa atin si Dondon kasi nag-ano siya ng salad. Pero Naggagawa. ano no, yung kasi nabanggit rin ni Ben kanina na kailangan talagang may communication kasi para ma-express kung yung nga sinasabi natin ano ba yung love language mo. Kasi personal experience ko, yung father ko, sabi ko bakit masyadong stricto? Wala akong masabi kong mga memories na kasamang maglaro and so on so forth. Pero yung namatay na siya, doon in-explain ng mother ko kung bakit ganito yung action niya. Yung noon ang sabi ko masyado siyang mayabang nung una siyang nakabili ng traktor. Oo. In linya noon, bumili siya ng traktor. Sabi ko masyadong mayabang naman ito. Oh, Anyway, may ta- namatay na siya. Doon in-explain ng mother ko kasi self-made. So, proud siya sa sarili niya. Hindi niya pinagmamayabang sa ibang tao. Hindi para sa sarili niya na may naabot din siya sa buhay Abot kahit hindi siya. siya nakapagtapos. Kaya doon ko nasabi na, hindi pala yung pagmamayabang. So, ano no, yung sa time na yun, pumunta talaga ako sa cemetery. Doon ako nag-umina ako ng tawad sa father ko. Sabi ko, pasensya na, di ko naintindihan yung ito ngayon sinasabi natin yung love language mo. Sana kung ano man yung love language ko, maintindihan din ng ibang tao. So kailangan din talaga ng communication kasi doon yung ano, 'di ba? Yung famous na story, yung pelikula, yung anak. Yung sa Yun. mother, si Belma Santos, grabe niya, ginagawa ko ito para sa inyo. Pero yung anak naman, si Claudine, sabi niya, hindi yan ang kailangan namin. Pero lahat, yung both mother and daughter, gusto nila ipakita ang kanilang pagmamahal sa family. Yung, ituloy-tuloy ko na lang, no? Yeah, yeah. Okay. Kasi yung commandment talaga ni Jesus, love one another. Bago ba ito? Para sa hindi ito bago na commandment kasi naisulat na ito sa Leviticus, yung sabi, love your neighbor. Ito yung sinabi ni Jeff Yeah. na during the Last Supper, ito yung huling habili ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Love one another. Kinote niya yung sa Leviticus, but what makes it new? Kasi yung dugtong niya, as I have loved you. Ito yung lumalabas na bago kasi as I have loved you.
Kung tingnan natin yung unang sulat ni San Juan, sa akala ni Ben siya lang marunong mag-quote, no? Unang sulat ni San Juan, 4:10 to 11. Especially yung sa 11, sabi niya, I have not Beloved, if God beloved. so loved us, we ought to love one another. Klaro. Pero simply saying that we love one another, gusto lang sabihin ni Jesus is mahalin natin yung ibang tao tulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Dito natin ma-connect yung sinabi ni Dens kanina na kaya lumago ang mga first Christians kasi nakita ng mga tao sa kanilang palibot na talagang nagmamahalan sila. Sinishare nila ang kanilang mga ari-arian para sa mga nangailangan. Ito yung nagiging ID natin, personal ID. Kung sa Japanese Mibon Shou Meisho, na ikaw masasabi nating isa kang Kristiyano. Showing our love for each other would be our ID as Christians. Yung bang pagsa-sign of the cross, sapat na ba yun para masabi nating disipulo ka ni Jesus? Yung pagpunta ba ng sibahan, masasabi na ba natin na sapat yun para masabing disipulo ka ni Jesus? Yung pagdasal ng rosary, pagdasal ng Divine Mercy Chaplet, yung sa atin pag-pray ng Liturgy of the Hours, sapat na ba yun para masabing disipulo ni Jesus? Para sa akin, hindi. Matatawag lang tayong disipulo tayo ni Jesus kung marunong tayong magbahagi ng pagmamahal ni Jesus na yung naramdaman natin na pagmamahal ni Jesus. Yung lagi kong ginagamit na analogy is yung buwan. Walang sariling ilaw yung buwan, kundi nire-reflect lang niya yung ilaw na kanyang natanggap sa araw at sinishare sa mundo. Yun yung gustong sabihin para sa inyo, sinasabi ng Diyos, be as a moon to others. Kung ano yung natanggap mong pagmamahal mula sa akin, i-reflect mo sa iba. Okay. Of course, madaling sabihin love one another, especially yung mga taong pareho tayo ng wavelength, yung mababait, yung mapagbigay, marunong magbigay ng stars, hindi nagbibigay ng criticisms, yung positive criticisms lang, hindi yung, madali silang mahalin. Pero paano yung mga taong mahirap mahalin? Pero para sa akin, one way siguro, hindi itong lahat din, no? One way to show our love for them is simply giving them our respect as persons. We may find it difficult to love that person, but perhaps that person also has the same struggle to show his love for us. So, magrespeto lang tayo. And we renew our IDs every time we receive Jesus Christ in the Eucharist. And we should not forget to bring that IDs with us when we go out of the church. At times, medyo nabubura na yung ID natin kasi natatabunan siya ng ating pride, ng ating yabang, yung service natin dahil nakafocus sa sarili, hindi sa Diyos. Pero ito yung constant reminder ni Jesus. Disipulo kita, kaibahagi mo yung pagmamahal na natanggap mo mula sa akin sa iba. You don't have to compare yourself to others. Mahalin mo sila ng kaya mo sa paraan na alam mo at kaya mo. Kasi at the end of the day, kung mapunta ito sa langit, siguro ang sasabihin ni Jesus sa mga ibang saints is, see, this is Ben, this is Romar, this is Jeff, this is Dance. He is also my disciple because he has radiated my love to him, to others. Amen. Galing. Amen. Pasensya na, mahaba. May tanong ako sa inyo dalawa mamaya. Pero bago yan, nais ko lang basahin ito. Hello, Padres from Suzanne and Inigo sa Angeles. So, nakapasa daw ang ating question, sabi ni Suzanne. How do we sustain love? To? Tapos si Francis Bihasa, sabi niya, good evening, fathers watching from Zamboanga City. Tapos si Jesse Dato. Okay. Tapos si Selwyn, si Pops, si Selwyn dyan sa Spiritual Center. Shout out po. Sabi niya. Okay. Ang tanong ko lang, kasi nabanggit kasi ni Bernard about the ID as a Christian.
dito sa Hulo, mayroon rin akong ano niyan, pero gusto ko muna. Si Jeff ang makaka-testify yan. Ano yung ID ng Christian sa Hulo? Ano yung ID ng Kristiyano? What makes you different? What is your identity sa Thailand and in Japan? In a good sense. Basta sabi nila, yan, mga Kristiyano kasi yan sila. Mukhang wala. Hindi, alam mo, Dens, magandang tanong. Oh, Ito rin siguro, kasi kung meron tayong mga barka-barkada, for example, na nandito sa Japan, based sa Japan, magandang, yan siguro isagot ninyo. oh. Paano nila masabing Kristiyano? Yan, mga Kristiyano yan. Kasi, hindi Kasi, pinag-uusapan ang religion dito, no? Kahit sa mga application form, hindi mo susulat. So, of course, alam ko yung gusto mo itanong na, paano nila masasabing Kristiyano ka? Kristiyano yan sila. Mm. May Kasi di ba, nakapasabi na Kristiyano ka. natutunan ko kay Ichoko nung klase namin na the early Christians in Rome, no, persecuted sila. Pero visible. Kaya nga naging official religion ng Christianity sa Rome because of in the midst of persecution, nakikita pa rin yung pagmamahalan, and love for the mission, love for Christ. Kahit nasasaktan na sinapatay. Mm. Very visible. Kaya yung sinasabi daw na, see how they learn. That was their ID. Pero ngayon, dahil sumakit ng ulo ni Bernard, Ay, hindi. Hindi. ano, Ano siguro, no? hmm, Kasi na-involve ako sa kindergarten. Ang sabi nila, marami silang reasons kasi tinatanong bakit itong pinili yung kindergarten sa maraming kindergarten. Sabi nila kasi ginagamit yung Montessori system at saka Christian kindergarten. So sabi nila values. yung Montessori, mahabang explanation pero in short dahil binibigyan ng respeto yung bata, yung nag-guide yung adult para sa development ng bata. So parang ganun ang sinasabi nila yung mga Kristiyano daw hindi nag-i-impose. At least yung Catholic, no, hindi nag-i-impose, kundi marunong rumespeto sa ibang paniniwala ng tao at tinuturo yung pagiging mabuti, pagpalaganap ng kapayapaan. At least based sa naging experience ko sa involvement ko sa kindergarten. Mm. Right? Yun ang identity natin as Christians in Japan. Isa No? lang yun, isa lang yun. Isa lang yun. Iba rin naman kasi ang identity ng Pilipino. Iba rin naman ang ID ng Pilipino, di ba? Yes. Pero pagdating sa religion, what is our identity as Catholic? Bakit may nag-stay pa rin as Catholic? In a Yung majority. tinatanong ko kanina, Father, din sa Hulo, isa lang yung tumatak sa akin yung pagiging resilient. Ikaw yung naging identity. In fact, isa sa mga group chat namin dati ng mga youth, nakalagay doon na unbreakable. Unbreakable. So, makikita mo doon yung Unbreakable, pagiging resilient talaga ng... Siguro because of the difficulty of being a Catholic or a Christian, no, sa Hulo dati, no. Ewan ko ngayon. So siguro isa yun sa mga identities. Siguro there are some identities pa, but that's one of those identities na siguro masasabi kong ito Kristiyano ito because of their being resilient. Sa Thailand, depende. One day in Thailand, hindi. Depende. Sa Thailand, anong tingin ng mga Buddhist sa mga Christian? Dito sa Regardless kung Thailand, Filipino siya o Thailander. sa Thailand, pag Catholics ka, ang una-una is we are popular for the school, no? That we are educating the Thai people and then popular schools in educations.
So we are known as educators and we help the society. So that's the primary. And then the second is about what we call this charity works, no? Kaya binigyan kami dito ng missionary visa given privilege by the government, the monarchy constitutional monarchy na nakita yung dedication, no, how to help the leprosy, the HIV victims, and then may mga orphanage tayo, lalo na yung mga daughters of charity kasi dito sa church ko the daughters of charity are doing great in the mission, helping the poor, the disabled people. Last Wednesday nag sila nag-gather mga 100 poor students, no? So we are popular, makita nila sila ni sister doing charitable works. And then may mga house for the aged, ganon. So kung magpunta kami sa immigration, meron kami mga pictures na we are doing charitable works and then helping the poor in the village, the bedridden. So madali lang ang proseso. At wala na kaming work permit. So that is another privilege. So pag nakita nila, may ID talaga kami dito na So we are meaning, free for the charitable works. educator and charitable. Galing, no? Meron ako dito mabasahin. Sabi dito, agree ako sa sinabi ni Father Bernard. First time niya nag-agree sa'yo, Bernard. Yung pagiging inclusive natin is a mark of being Catholic. Everyone is welcome. Galing kay Susain Villanueva. Wow. Kaya lagi ito nag-agree sa'yo, sa akin lang hindi. Sabi niya, okay. Agree daw siya, inclusive daw sa Japan. Ako naman, Ito ba yung na-discuss ba natin yung huli ni Jesus na 153 kinds of fish? Ito yung na-discuss natin ito nung nakaraan, no? Oo. Oo. May connection din to yun eh. Inclusive ang simbahan. Sa mga manobo, kasi pag sinabing Christian, si Glenn Grabber eh. At saka kawat. Yun ang napakasakit na identity, ID ng mga Christians. We are not a loving people. Pero para sa kanila, kawatan or land grabber. Di ba? Saan comment ni Janet? Ano sabi? Minsan mas madali pang mahalin ang nasa ibang religion kesa sa kapwa Catholic. Kasi laging nakatago ang ugali, title na servant daw. Pero alam mong mas simple pa kesa sa normal na tao. Ikaw yung mapagpanggap. Si ano yan? Si Ben yan. Favorite ka. Ben, favorite ka ni Janet. Gumigising yan ng Amerika para makita ka lang. Shout out kay Ma'am Janet. Pero kasi nabanggit na rin yun, no, kung ano yung minsan anong image ng hindi lang Catholic kundi mga Christians or yung may religion dito sa Japan. Isa is ayaw nilang magkaroon ng relasyon sa mga special about religion kasi nga may mga ibang quote-unquote cult or other religious group sa Japan na gumawa ng kasamaan, no? Yung parang mass suicide or may crime na example yung involve yung assassination ni yung dating prime minister. So minsan ngayon ayaw pag-usapan niya about religion. So pag sabi mo, di ba tulad nung nakaraan, no? Sa police, tinanong ako, pwedeng pakita na ano mo ng residence card mo. Nung tinanan niya,
bakit religious activities? Anong trabaho mo? So doon ang sinabi ko, ano ako, Christian sa Catholic. So pari ako sa Catholic. So pag Catholic, medyo may tiwala naman sila. Yes. May tiwala. Kaya muntik ako hindi makapasok ng Japan kasi Doon ka pumasok sa diplomat. Yan kasi pa-diplomat. Oo. Normal na tao, gusto maging diplomat. Maganda itong mga ano na ito. Sabi niya, ha, Father Ben naman, di ba pwede Father Dance? Sabi niya. Tapos sabi ni Janet, si Pops, si Selwyn, nagpa-shout out uli. Hello po, Father Joseph Nadwa. Sana makabalik kayo uli dito. Sabi ni Grace Labrador, Father Jeff, nag-meet na po namin yung kapatid mo. Mas gwapo pa pala siya sa personal at sa'yo, sabi niya. Ang ganda po ng reflection niya last Sunday. Harap-harapan. Ako na lang yung nanagdugtong at sa'yo. Tapos si Kenji, shout out from Davao. Welcome back to Manila, Kenji. Tapos si sabi dito ni Oblate Fellow Witness. Maganda kung mag-comment rin si Oblate Fellow, yung ating number 1 basher. Sino ba yan? Ano ang tingin ng mga taga-ongpin sa mga Christian dyan sa inyo? Sino ba yan? Ba't nagtatago sa ibang pangalan? Pads, sabi niya, Pads the 14th, mahal mo ba ang mga bashers mo like me and the bad shepherds? Pag yung mga bad shepherds, mapapatawad ko pa mamamahal ko. Pero yung basher ko number 1, si Ray, parang hindi na. Baka siya nag-report sa'yo. Baka siya nag-report sa Meta. Na-report ka, na-hack ka, binago ang edad mo. Ray, speaking of ID, ano yung ID ng mga Catholic Christians sa dyan sa inyo, sa Ongpin? Paki-comment nga, please. Sa Ongpin. Sa Ongpin. Then, love language lang yan ni fellow Oblate Witness. Dali, si Romar, di pa nagsalita. Nag-message sa Romar sa akin. Ba't di niyo ako pinapasalita? Alis na daw siya. Alis na daw siya. Bakit ninyo pinapan? Ikaw na, Romar. Romar, ikaw na. Nag-message sa akin. Wala akong sinabi Sige, ikaw na, Romar, para magka-uwi na tayo. Ano bang ko? Actually, ayaw ko sana mag-share. Pero since gusto niyo naman mag-share ako. So, paano ba? Kasi minsan yung question kasi, yung how do we sustain love? And then, how do we sustain that we are Christians? Parang ganun na rin yun yung tanong na yun. Kasi parang niisip ko kasi may na-remember akong kanta na we are one with the Spirit, we are one with the Lord, and then yes, they know we are Christians. And we are Christians by our love. Sometimes, yung kasi, yung tingin ko doon, dalawa kasi yung pag-i-express ng love, sometimes inward, yung proud tayo sa sarili natin, but yung iba naman is outward. At saka mas concretize yung pag-i-express ng love when we do it with action. Mga ganun. So one particular experience na ko ito is nung nasa Kulaman ako sa may Lagoton, yun nga yung sabi ni Father Dance na nagkakwento sa akin yung mga IP doon na yung mga Christians kinukuha doon nila yung mga lupa nila doon. And then sinabi ko naman sa IP na yun na Christian ka rin kasi nabaptize ka man. Siguro may pagkakamali yung mga Christians na na nakilala mo, lalo na mga Ilonggo, pareho sa akin Ilonggo, dito ako na-assign sa inyo. Baka mamaya katayin mo ako dito. But then, ang sabi ko na lang sa kanya, so if you can forgive them na ng agaw ng mga lupa ninyo or inapi-api kayo. So ngayon, at least ang mga Catholics dito, mga Christians, we are trying to help you through this IP ministry na ipakita sa inyo na we are helping,
We are helping you na maprotektahan yung mga karapatan ninyo, mabigyan kayo ng magandang education, lalong-lalo Yes. na yung IP na nag-aaral ngayon sa Notre Dame of Culaman. So si Father Fidel, the best director, di ba, ng Notre Dame This of year. Culaman. This year. So, marami ang inaano ng OMI sa Kulaman, IP ministry at sa school. So, yun ang sinabi ko sa kanya sa IP na yon na siguro ang sabi ko rin sa kanya is nagbabago ang panahon. So, nare-realize din ng mga Christians noon with your own stories, with your own experience na inaapi-api kayo ng mga Kristiyano before. So, ang ginagawa natin as of late, so nako-concretize natin yung expression of love through our ministry. So sa atin naman personally, as tayo naman mayroon tayong mga tinutulungan, and that's how we also express with action, through our actions, na nakakatulong din tayo sa kapwa natin. So hindi lang bilang mga pare or mga brothers, but also nakakatulong din tayo sa iba. Minsan nga, yung mother ko, pag may tinutulungan siya na iba, no, wag mo nang tulungan yan kasi ano din yan, pabigat yan, tsaka masakit sa ulo. But then, yung mother ko, sige lang, tulungan lang natin kasi hindi naman tayo nag-expect ng kung ano ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Importante, masaya ang Panginoon, nakakatulong tayo sa iba. Hindi naman. So, yun lang yung gusto kong ma-share. So how do we sustain love is to how do the how do we sustain that we are Christians is to concretize kung ano man yung utos sa atin ng Panginoon, and then concretize yung love na nandito mismo sa ating sarili, sa ating puso. Yun lang po. Okay. Thank you. Oo. Sino pa kung hindi nakapagsalita? Kasi mag-8 magna 9 o'clock na. Oo. Lahat na ba? Pero, oo, lahat na. Kasi nagtatanong ka, ano ba yung ID ng mga Christians? Oo. Tayo, nung novice tayo, meron tayong ibang ID. Mga novices, pag dumadaan na sa certain Loboy. part ng quarry, So, OMI brothers. at saka, OMI, Mga OMI, Oy, my brother. minsan, Brother B. kagagawa natin. They know that we are Kaya, Christians by our love. Kasi nga yung sabi ni Kristo, love one another. But sometimes this love is not visible, or hindi na siya hindi na nararamdaman ng mga tao. So yun. Love starts with family, sabi ni Janet. Galing si Janet, magandang gising ngayong umaga dyan sa US. Malaking factor ang pagiging Katoliko. Kasi bukod sa tinuturo ng mga magulang, tinuturo din bilang Katoliko. Kung puno ng pagmamahal ang family, napakadali nitong i-express, sabi niya. Love starts with the family. Totoo yun. Kung dysfunctional ang family, dysfunctional rin sa community and church. Galing ni Janet, no? Magandang gising nito. Baka mamaya magpadala pa ng malaking stars yan. Anong stars? Yung talaga. That's the expression of love. Magpadala ng stars. Dahil yan kay Ben. Si Ben talagang hinahanap lagi ni Janet. Abangan na lagi yan. Hindi Ano ko na oras nga na dyan? naririnig si Ma'am Janet. Ikaw talaga yung inano niya eh. Sino pa? Wala na. Si Ray hindi nag-comment eh. Kung ano yung identity sa ungpin ng mga Katoliko. Malamang wala. Ampaw daw. Oh. Anyway, so wag muna kayong aalis. Kailangan namin ng inyong participation of our prayer. Ipagdasal po muna natin ang ating mga kapatid na humingi ng tulong ng dasal. Students, may comment na si Sino? Si Ray. Ano sabi niya? Oh, wonderful question. Dear judges,
I might scandalize you with my answer, but will say it anyway. What I'm surprised here in Umping is that I begin to identify Christians who are not baptized to be more Christians than those who are baptized because of their loves. Wow. Love. Very well said. Very well said, Ray. Talaga, mas loving sila, no? Dapat di na sila magpabinyag. Hmm. Kasi pag magpabinyag yan, hindi na yan magsimba. Para mga Katolikong Kristiyano na Pilipino. Pabinyag lang eh. Actually, no, actually malalim yung sinasabi ni Ray. Kasi kung kahit pa siguro hindi man ako liturgist, kung kahit isang tawag nito, yung fire truck pa yung ibuhos sa'yo na holy water, kung hindi ka man talaga nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos, hindi mo talaga maibahagi sa iba. Pero kahit hindi ka nakareceive ng quote-unquote formal na baptism ng Catholic, pero nakaramdam ka ng pagmamahal ng Diyos, kaya binabahagi mo sa iba. Kaya yun yung identification natin as Christians. Di ba, Ray? At saka isa pang nakakalungkot. Marami tayong mga politicians na graduate ng mga Catholic schools. Tapos sila pa yung may mga scandalous na mga cases. Sample. Corruption, at kung ano pang mga cases. So, isa rin yung sample. Magagalit si Ben. Well, then, hindi lang naman mga politicians kasi kahit among ourselves, among the clergy or religious, minsan naturungin tayo mga religious pero minsan hindi natin na-apply sa buhay yung yung naramdaman natin pagmahal ng Diyos, which is, I'm sorry sa mga pagkukulang natin. I'm sorry sa mga taong nasaktan natin. Walang sorry. Sample din. Blatter agad. Sorry. Gusto mo blatter agad? Blatter agad. Wala nang sorry. Medical muna. Anyway, so lumalalim ang gabi, nais po nating inyayahan ang lahat na let us pray. Maganda yung sinabi ni Ray. So isa siya doon sa mga baptized Christian in Ompin. So si Ray. Okay. So, okay, let us continue to feel the presence of our Lord. And I would like to invite everybody. Remember our brothers and sisters who ask for prayer. Yung mga wala dito sa listahan, yung mga kakilala nyo, alalahanin natin sila. Yung mga nangailangan ng dasal at silang ipanalangin. And we pray to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, while on earth, you identified yourself with the sick, the lonely, and the brokenhearted. You showed mercy and compassion and willingly forgave sinners. We ask you now through the intercession of Saint Eugene de Mazenod, your faithful servant, to bring healing to Romualdo Castillo, Arcita Valdivino, Agnes Ongaya, Maricela Giandano, Edeline Martin Roberto, Camilo Luza, Melvin Gutierrez, Carmina Nide, Monica Torres, Father Ronnie Calao, Father Mark Anthony Serna, Brother Omar, Lynn Shabagawa, Mayan Carante, Lydia Merano, Felicita Reyes, Kukumi Sakurai, Helen Grace Lagidao, Lolita Francisco, Minda Matsuda, Tessie Palomo, Joseph James, Ishimi Sainoira, Filodolfo Santos, and Ed Lawrence Galos, Quintaro, Floro Gamboa, Ernesto Evangelista, and Tetsu Abi. May they be delivered from physical pains and restored to health in body, mind, and spirit. Grant them through your grace, comfort and serenity, and may all of us gathered in prayer be healed ourselves and thus become effective healers of others. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, and the Spirit. Okay, so before we end, nais ko lang imbitahan na i-request si Father Ben, Burns, Romar, and Jeff
A parting words para mabaon nila bago matulog at pagpasok nila bukas sa simbahan, bit-bit nila ito. Words of wisdom and Okay. reflect. Ako nang mauna. Okay. Mm. As we go to the Mass tomorrow, as we attend the Mass, let us grab this opportunity to renew our IDs and bring it outside as we share God's love to others. Amen. So, shout out pala doon kay Shelwin. Nandito sila ni kasama si Father Yonis tsaka yung team niya from Cotabato. Nagkakandak sila ngayon ng training for family and life at tsaka para sa youth. So, andito din yung mama ni Father Ray Amancio tumutulong sa pag-facilitate. So, yung sa akin naman, ang pabaon ko is in order for us to sustain love and sustain that we live as Christians, so we have to concretize yung love through our actions. Okay. Ben? Let us pray for unconditional love and everlasting love, no, so that we may able to forgive and love others, especially our enemies. Magandang gabi po. Magandang gabi. Jeff? Our idea of love remains in words and an idea and until we concretize them and show them in a very concrete ways. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Okay. Help me pray for Nanay Bibing for healing, sabi ni Julie. At regards daw sa mama ko, sabi ni Ray Amancio. Romar, ikaw daw ang magsabi. And thank you so much, Father Dan, sabi niya, ni Nanay Lydia Perano. And iba po talaga ang feeling ng isang Catholic. I'm proud to be a Catholic, sabi ni Grace Labrador. Ako naman po, Jesus said, love one another as I have loved you. So, napakadali pakinggan, napakadali sabihin, pero very challenging for all of us to express our love. Maging loving tayo. Magmahalan tayo sa isa't isa. Mahirap man gawin, pero kaya natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all. And thank you for the internet and the ilaw na hindi nag-brown out dito. So, see you next Saturday. Dens, bagong lahat. Inayahan ko po ang lahat na magdasal for Oblate Vocations kasi Oblate Week vocation for, di ba? Sa May 21 to 28 or 29. Please pray for more vocations sa aming mga oblates para may papalit na po sa amin. Let us pray for more vocations in Japan. Yeah. Right. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Night.